Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpasalamat si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, ito'y dahil nalaman niya ng maaga ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Aniya, nagamit niya ang nakaraang 6 na buwan para ma-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umunoy warrant, bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma noong Lunes. Ang warrant ay may kaugnayan sa pagiging umano'y indirect co-perpetrator sa mga pagpatay sa war on drugs mula 2016 hanggang 2018. Patuloy ang pagdating ng mga nagpoprotesta para ipanawagan ang agarang pagkaaresto kay Senador Ronald de la Rosa at pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye, alamin natin mula kay Justine Ignacio. Justine? Naomi, dumating nitong alas 12 itong hapon ang grupong Tindig Pilipinas kasama ang iba pang mga grupo para magsagawa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado. Tila mas malawak ang bilang ng grupong ito kumpara kaninang umaga pero iisa pa rin ang kanilang minimithi. Ito ang agarang paglitis kay Vice President Sara Duterte at arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabay-sabay na nagmarcha ang grupo sa southbound lane ng Jokno Boulevard patungong Senado dito sa Pasay City. Sa mga oras na ito, Naomi, nagpapatuloy yung programa ng grupo upang ipanawagan ang kanilang mainit na sigaw laban sa bise at senador. Yan muna ang latest, Naomi. Balik sa'yo. Maraming salamat, Justine Ignacio. Ngayong araw inaasahang itatransmit ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Angela Babad. Angela? Naomi, sa mga oras na ito ay hindi pa nga naitatransmit yung articles of impeachment at bago yan, nagkaroon tayo kanina nga ng pag-uusap kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Una niya munang tinalakay yung sinabing Resolution 395 na nag-uudyok kay Senator Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko sa okulang otoridad. Ayon kay Senate President Cayetano, may kaunting kabastusan ang sinasabing resolusyon. Kahapon nga ay final ito ng minority members na sina Senator Pangilinan, Soto, Lacson at Ontiveros para sa patuloy na pananatili de la Rosa dito sa Senado. Dahil nga doon sa ibinigay na protective custody ng Senado, doon nga sa ICC warrant laban kay de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, dapat ay bigyan ng pagkakataon si de la Rosa na i-avail ang lahat ng legal na paraan para harapin ang warrant mula sa ICC. May naging maikling pasaring din si SP Cayetano sa bagong minority members at sinabing maigi na umanong manipis ang bagong mayorya kaysa makapal. Sa kasalukuyan ay nakikipagpulong pa rin si Cayetano sa ibang majority members kaugnay na rin ng ilan umanong report na pinlano ang pagdakip dito sa Senado kay Senator Bato de la Rosa. Sa kabila nito, naninindigan pa rin si de la Rosa na yuyuko lamang siya sa batas ng Pilipinas at hindi sa kahit anong hukuman. Samantala sa mga oras na ito ay ating inaantay na nga yung pagpasok ng ilang senador dahil magsisimula na ang sesyon sa plenaryo. At sa pagsisimula nito, ating inaantabayanan yung sinasabing kung maitatransmit nga ba yung articles of impeachment ngayong araw or bukas. At kasama na rin dito magkakaroon din ng 3 privilege speech ang ilan pang mga senador. At pagdating sa impeachment, ating pa rin pinangahawakan yung sinabi ng bagong liderato na ito ay kanilang pagugulungin forthwith. Naomi? Maraming salamat, Angela Babad. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan mamayang alas 5:30 sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.